Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rapi Jan, shoutout kay Juancho Arnaldo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Na-curious ang lahat. Halatang ulam lang ang ganoong karangyang piging. Natural, kung ano ang ulam, na-curious ang lahat. Ngunit nang ang lahat ay tumingin doon ng magkasama ang kanilang mga ulo, sa pagbukas ni Zhang Jiang ng takip, ang lahat ay hindi maiwasang mamatla at nagmamadaling bumalik. Dahil may dagwang ulo sa ilalim ng takip. Ito. Kahit na ang tatlong commander ay pawang mga veterano sa larangan ng digmaan, ang bilang ng mga kalaban ay mahirap tansyahin, at natural na maraming patay. Ngunit sa mesang ito, may ganoong ulo sa plato, na talagang nagmumukhang manhid at nagtataka. Sa parehong paraan, may mga deputy generals sa likod nila. Si Mananfeng lang ang ngumiti ng mahina, bakit ka nagulat? Pagkahulog pa lang ng mga salita, may nakatitig sa ulo sa mesa at mabilis na nakilala ang isang bagay. Hindi ba ito si Deputy General Liu, ang kaliwang Deputy General ng Eastgate? Oo, paano ang ulo niya? Mahinang nagsalita ang isang grupo ng mga tao at labis na nagulat. Kakaibang tumingin din ang tatlong commander kay Mananfeng, at talagang hindi nila alam kung anong kanta ang kinakanta niya. Ngumiti si Mananfeng, medyo matalas ang iyong mga mata. Oo, ang asong ito ay si Vice General Liu. Ang magnanakaw ng asong ito ay sinubukang pangunahan ang mga rebelde na sumuko sa mga tagapagtanggol sa labas ng lungsod. Naturally, hindi mabitawan ni Ma ang mga traidor na ito, kaya pinatay niya kaagad ang mga ito upang kunin ang ulo ng aso. Ngumiti si Mananfeng at sinabi. Sa wakas ay naunawaan ni Commander Zeman ang intensyon ni Mananfeng at malumanay na ngumiti, magaling, napakaganda ng paglipat ni Commander Maria. Bagamat ang piging na ito ay walang mga pinggan, ito ay mas kasiya siya kaysa sa piging ng mga pinggan. Ang commander ng gate sa Hilaga ay nagbago rin mula sa sorpresa hanggang sa kagalakan, tama. Ang ganitong mga pagtataksil ay dapat na parusahan ng labis upang maitama ang batas militar. Pagkatapos nito, tumingin siya sa mga deputy generals sa likod niya, nakita ko na ito ng malinaw. Kung sino man sa inyo ang maglalakas loob na gawin iyon, gagawin kong mas masahol pa ang kanyang wakas kaysa sa asong leon na ito. Bilang mga sundalo, dapat tayong magkaroon ng karangalan ng mga sundalo. Mas gugustuhin nating mamatay sa larangan ng digmaan kaysa maging mga sumukong daga. Oo, nang makitang ganito ang dalawang commander sa Hilagang Kanluran, sa oras na ito, nakabawi rin sa pagkagulat ang commander ng Southgate at atubiling ngumiti, kung ano ang sinabi mo, ang mga general ng Southgate, naririnig mo ba? Malinaw, gawin ang anumang bagay, huwag maging isang taksil kung hindi, si Deputy General Zhou Zuo ang magiging katapusan mo. Gayunpaman, sa kabila ng mga salita ng pinuno ng Timog na Pintuang Bayan, maririnig ng lahat ang maliwanag na pagkakaisa at paghihiwalay sa mga salita ng taong ito. Sa likod niya, ang kanyang mga Deputy Generals ay tumawa din ng sobrang sira. Si Mananfeng at iba pa ay matatalinong tao. Kitang-kita na ang commander ng Southgate ay naglalakad sa mga galaw. Kapag tama na ang panahon, tiyak na ang lalaking ito ang unang magtataksil. Mukhang ayaw mo. Sa sandaling ito, isang tawa ang dumating. Lumingon ang lahat, ngunit dahan-daang lumabas si Han Sanchen mula sa likod ng bulwagan. Nang makita nila si Han Sanchen, nagulat silang lahat maliban kay Mananfeng. Alyansa leader. Lalo na ang commander ng Southgate at ang kanyang mga deputy generals ang pinakakinabahan. Ngumiti si Han Sanchen, at mabilis na tumayo si Mananfeng at binigay ang kanyang upuan. Pagkatapos umupo, sinulyapan ni Han Sanchen ang tatlong commander.
Ang commander ng Southgate ay halatang ibinaon ang kanyang ulo ng napakababa at hindi ng ahas. Na tumingin kay Han Sanchen. Bagaman ako ay dumating ng hindi inaasahan, ang commander ng Southgate ay hindi kailangang magpanik, hindi ba? O may multo sa iyong puso. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, mas kinabahan ang Southgate commander. Mga nasasakupan. Walang intensyon na tumalikod ang mga nasasakupan. Pakiusap. Pakiusap din po na humingi ng malinaw na aral sa lider ng alyansa. Mabilis niyang sigaw. Nakangiting tumingin si Han Sanchen sa lahat, sinabi ko bang may puso kang pagtalikod? Aamin ka ba? Halatang gulat na gulat ang commander ng Southgate. Sa pagmamadali, nagbulalas siya, ngunit hindi niya inaasahan na tatanungin siya ni Han Sanchen. Mukhang may magdadagdag ng pagkain sa atin. Tumawa ng mahina si Han Sanchen. At saka, paano magiging sapat ang ulo ng aso para sa marami sa atin? Okay lang na magkaroon ng isa pa. Malamig na tumawa ang commander ng Northgate, at medyo hindi siya nasisiyahan sa tono ng yin-yang ng Southgate commander kanina. Tumayo si Han Sanchen, tumingin sa commander ng Southgate na punong-puno na ng malamig na pawis ang noo, at biglang nagsabi, tumayo ka. Ang commander ng Southgate ay halatang natigilan at nawalan ng malay, ngunit sa pagmamadali, nakinig siya sa kanyang mga utos at masunurin siyang tumayo. Storytelling channel sa YouTube. Bahagyang nanginginig siya, at natatakot ang kanyang puso. Malamig na ngumiti si Han Sanchen at itinaas ang kanyang kamay. Natakot ang lalaki at agad na pumikit. Ngunit sa sumunod na segundo, hindi niya ginalaw ang kanyang ulo gaya ng inaasahan, ngunit naramdaman niyang tinapik ang kanyang balikat. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita si Han Sanchen na nakatingin sa kanyang sarili. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang ambisyon, at ikaw ang pipili ng paraan. Bilang pinuno ng Southgate, ang ibig mong sabihin ay walang limitasyon ang inaasahan ko sa iyo, ngunit labis mo akong binaygo. Sa orihinal, ayon sa batas militar, ang isang taksil na tulad mo ay papatayin sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, tulad ng sinabi ko kanina, mabigat pa rin ang pag-asa ko sa iyo, kaya panipi, kunin mo ang iyong mga tao at umalis ka. Magbubukas si Mananfeng, ang tarangkahan para sa iyo. Pagkatapos noon, inipit ni Han Sanchen ang kanyang ulo sa isang tabi at ayaw na siyang tingnan muli. Halatang hindi na bumalik ang commander ng Southgate. Nagtaksil muna siya. Sa oras na ito, siya ay natagpuan. Bilang resulta, hindi lamang siya nawalan ng buhay, kundi, sa kabaligtaran, pinabayaan pa siya ni Han Sanchen. Nag-aalinlangan talaga siya kung nagkamali ba ang tenga niya sa narinig. Ngunit sa ikalawang pag-iisip, ang mga salita ni Han Sanchen na nabigong matupad ang kanyang mataas na inaasahan ay nakaramdam siya ng pagkakasala. Talagang nabigo siyang matupad ang kanyang mataas na inaasahan. Kung hindi, paano siya hindi gustong magpakamatay? Ayon sa orihinal na plano, talagang gusto niyang ilabas ang mga tao sa lungsod para sumama sa kaaway ngayon, ngunit ang malalim na paninisi sa sarili sa kanyang puso ay naging dahilan upang hindi niya magawang tapakan ang paa na iyon. Mananfeng, buksan mo ang silangang tarangkahan at bigyan sila ng 10 minuto upang lisanin ang lungsod. Utos ni Han Sanchen. Utos ni Mananfeng at agad na lumabas. Sandali lang. Kahit papaano, bigla siyang umimik, biglang huminto si Mananfeng at lumingon sa kanya. Hindi niya pinansin si Mananfeng, ngunit tumingin sa likod ni Han Sanchen, at pagkatapos ay lumuhad kaagad, pinuno, dapat mamatay si Luo Baicheng. Nakita ng pinuno si Luo Baicheng bilang isang kapatid, ngunit ipinagkanulukan ni Luo Baicheng sa paghihiganti, at ngayon nahihiya na talaga siya. Of course, I don't need to doubt people. Alam ng mga subordinate ko na hindi na sila qualified na magstay dito na may mukha. Ang mga subordinate ko ang mag-aagaw ng mga tao ngayon. Gayunpaman, makatitiyak ang pinuno ng alyansa na pagkatapos ng insidenteng ito, maaaring manampas si Luo Baicheng na pagkatapos nating umalis, hinding-hindi tayo susuko sa kaaway. Sumagot si Han Sanchen, kung hindi ka sumuko sa kaaway, saan pupunta ang iyong gang? Kung mali ang pipiliin ng mga nasasakupan, dapat nilang pasanin ang kahihinatnan. Kaya kahit ano pa ang kahihinatnan, tatanggapin natin. Luo Baicheng kalsada, biglang tumango ang mga deputy general na nasa likuran niya. Kung hindi ka sumama sa kanila, magiging dead end ka kapag umalis ka sa lungsod. Sinabi ni Han 3000, sa pamamagitan lamang ng iyong maliit na kabayo,
matapakan ka na sa isang pulbos sa isang iglap. Tiyak na alam ni Luo Baicheng at ng iba pa ang resultang ito, ngunit ang tanong, ano ang iba pang mga opsyon na maaari nilang magkaroon sa kasalukuyan? Manatili, Aaron, stay. Hindi pa banggitin kung gaano kagulat si Luo Baicheng at ang iba pa, ang dalawang commander sa Hilagang Kanluran lamang ay labis na nalilito. Alam kong may mga kapatid na nagulat. Gayunpaman, ang commander ng Southgate ay hindi naman talaga gumawa ng pagtataksil pagkatapos ng lahat. Lahat sila ay kapatid natin. Paano ko sila mapapanood na mamatay? Napabuntong hininga si Han Sanchen. Bahagyang yumoko si Luo Baicheng, ngunit kung kukunin tayo ng leader ng alyansa, tiyak na haantong ito sa kawalang kasiyahan. Kung gayon kailangan mong magkasala at pigilan ang bibig ng iba. Sabi ni Han Sanchen sa tuwid na mukha. Guilty at merito. Sumimangot si Luo Baicheng. Bakit? Hindi interesado. Han 3,000. Nagkatinginan sina Luo Baicheng at ang Deputy General. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ay sama-samang lumuhad. Papahalagahan namin ang pagkakataon at dadaan sa apoy at tubig para dito. Nang marinig ni Han Sanchen ang sinabi ng lahat, tumingin si Han Sanchen sa dalawang commander sa Hilagang Kanluran at sa kanilang mga deputy general na nasa likuran niya, posible ba para sa akin na harapin ito? Nagkatinginan ang dalawang general, imposible, ngunit tayo lang ang nakakaalam ng kasalukuyang sitwasyon. Dapat nating itago ang lihim na ito at makipagtulungan sa pinuno ng alyansa. Sinusunod din ng mga nasasakupan ang lahat ng mga kaayusan ng pinuno ng alyansa. Tumanggaw si Aaron, bueno, sa kasalukuyan, ang pinakamahalagang bagay para sa ating mga kapatid ay ang magtulungan. Dahil naging abnormal ang lahat, kung gayon ang bagay na ito ay ibabalik. Nasaan ang mga general? Makinig sa aking mga utos. Makikinig tayo sa utos ng leader ng alyansa. Okay. Malumanay na ngumiti si Han Sanchen, ipasa ang order ko at lumipat sa Southgate. Kasabay nito, agad na binuksan ang Southgate. Ano? Nagulat ang lahat, not to mention the first half, ano ang ibig sabihin ng pagbukas ng gate sa second half? Sa kasalukuyan, ano ang nakasalalay upang manatili sa ilalim ng matinding pagkubkob sa kabilang panig hanggang ngayon? Ito ay nakasalalay sa matatag na pagtatanggol ng lungsod sa lungsod at ang mga sundalo na manatili dito, upang makamit ang isang matatag na momentum. Gayunpaman, sa oras na ito, hiniling ni Han Sanchen na buksan ang gate. Hindi ba ito katumbas ng puntod ni Zizo? Leader ng alyansa, kapag nabuksan na ang tarangkahan ng lungsod, wala na itong pinagkaiba. Kaya't itinuwid natin ang ating mga leeg at nagtitipon kasama ang espada ng kalaban. Sa oras na iyon, babagsak ang lungsod, at ang sitwasyon ay kritikal, at malamang na ang lahat ay masusunog. Mangyaring mag-isip ng 2 beses. Oo, sa kasalukuyan, ang pinaka-advantageous na sitwasyon ay ang paggamit natin ng city defense para ipagtanggol ang ating sarili. Please rest assured, the leader of the alliance. With our efforts to resist him for a few days or even months, medyo pa rin ang mga nasasakupan, tiwala. Narinig ni Han Sanchen ang mga salita, ngumiti ng mahina at umiling, kayong mga pinuno, tiyak na alam ni Han ang ibig ninyong sabihin, at hinding-hindi ituturing ni Han na biro ang buhay at pagkamatay ng inyong mga kapatid. Kung gagawin ito ng isang Han, dapat ay may intensyon siya kay Han. Tumingin si Mananfeng sa mga taong naruroon. Sa oras na ito, lumakad siya ng ilang hakbang patungo sa gilid ni Han Sanchen at Bam Ulong, leader ng alyansa, maaari ka bang gumawa ng hakbang para magsalita? Bahagyang tumanggaw si Han Sanchen, at tumabi ang dalawa. Sa oras na ito, Bam Ulong si Mananfeng, leader ng alyansa, hindi mapanganib na buksan ang gate. Kahit na gusto mong buksan ito, hindi mo dapat buksan ang Southgate. Kung tutuusin, alam mo rin naman na rebelde pa rin ang Southgate Commander. Bagamat tila reforma ito sa ibabaw, sino ang makakasiguro na ito ay dahil lamang sa iyong makalangit na kapangyarihan? Ibig sabihin, kapag nabuksan na ang pintuan ng lungsod, ang kaaway ay maaaring direktang makapasok sa lungsod sa oras na iyon, ang kapangyarihan ng kalaban ay napakalaki, at ang Southgate Commander ay maaaring maging rebelde anumang oras, at ito ay maginhawang umalis anumang oras. Sa ganitong paraan, mawawalan tayo ng pera pagdating ng panahon, madam. Lalo pang magiging seryoso, kapag ang isa sa 4 na panig ay nawawala,
Ang buong sistema ng depensa ay ganap na babagsak sa oras na iyon, na parang isang kalamidad para sa amin. Kaya tanga ang mga nasasakupan ko. Kahit na gusto nating makipagsapalaran, dapat din tayong makipagsapalaran sa Eastgate. Ang aking silangan na tarangkahan ay may mga taksil tulad ng kaliwang representante general, ngunit palagi kong ibinibigay ito sa aking kanang kinatawan ng general, kaya ang silangan na tarangkahan ay maaaring maging kasing solid ng ginto. Nakangiting tumango si Han Sanchen. Bakit? Hindi naniniwala ang pinuno sa kanyang mga nasasakupan. Nang makitang walang sinabi si Han Sanchen, ngumiti lang siya. Medyo napahiya si Mananfeng. Umiling si Han Sanchen. Dahil naniniwala ako sa iyo, Mananfeng, hindi mabubuksan ang silangan na tarangkahan. Ang sitwasyon ng dalawang pinto ng Northwest Gate ay katulad din sa iyo. Nagkataon na iba ang South Gate. Tulad ng sinabi mo, ang commander ng South Gate ay nagtaksil, kaya malamang na may ilang hindi sinasadyang paggalaw sa South Gate, at sa pamamagitan ng mga paggalaw na ito, ang ilang impormasyon ay dapat na may padala. So natural, bumukas ang South Gate, at least as expected. Pero bigla mong binuksan ang gate. Tanungin kita, Strobag ba ang kalaban? Hindi ba sila makakaramdam ng kakaiba? Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, napakunot ang noo ni Mananfeng at nag-isip ng mabuti sa mahabang panahon. Tila naintindihan niya ang kahulugan ng mga salita ni Han Sanchen. Ilang sandali pa, bahagya niyang niyuko ang kanyang ulo, ang mga nasasakupan ko ay tanga. Patawarin mo sana ako sa mga nasabi kong walang kwenta. Ngumiti si Han Sanchen at tinapik si Mananfeng sa balikat, ikaw ay isang veteranong general sa larangan ng digmaan, na may mayaman na karanasan sa pakikipaglaban at napakasimple, at ang aking plano ay nagpapakita ng ilang mga facts. Hindi nakakagulat na ikaw. Pagkatapos ng kanyang mga salita, lumingon si Han Sanchen at tumingin sa mga general, lahat, kumilos. Oo. Ang mga general ay kumuha ng mga utos, sumunod sa likod ni Han Sanchen, at ang partido ay nagmamadaling pumunta sa South Gate. Makalipas ang halos kalahating oras, dahan-daang tumunog ang tarangkahan ng lungsod sa timog na bahagi, ang mabigat na tarangkahan ay nagsimulang bumukas ng dahan-dahan, at pagkatapos ay ganap na huminto pagkatapos itong mabuksan. Sa magkabilang gilid ng tarangkahan, 12 ng mga sundalo ang tumakbo palabas, na nagwawagayway ng mga puting watawat. Magulat, sa pagkubkob sa timog na tarangkahan ng kalaban, mabilis na sumugod ang especially iya sa tolda ng commander ng South Gate, sabihin sa commander na nabuksan ang South Gate ng lungsod, at may nagwagayway ng puting bandila. Nang marinig ito, ang commander na nakaupo sa tolda ay agad na tumayo at sinabing may labis na kagalakan sa kanyang mukha, talaga. Pagkatapos noon ay mabilis siyang lumabas ng tent ng ilang hakbang. Nang tumingin siya sa South Gate sa malayo, ito ay tulad ng sinabi ng sundalo. Kung bumaba ang utos, lahat ng mga sundalo sa timog ay agad na magtitipon ng palihim at sasama sa akin. Oo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!